na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Ricafort. Naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May
budget? Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Hola a todos! Saludos de Madrid, España. Ako nga pala si Hilal Baracin, 45 years old, isang negosyante at ito ang aking kwentong MX3. Iba yung trabaho namin as overseas Filipino workers dito sa Europa. Doon pumapasok yung benefits ng paggamit ng MX3. Ang MX3 capsule na to ay gawang Pilipino, nakaka-proud. Mabibili niyo to dito sa Madrid. Arriba MX3! Dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Parroso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Tips kung paano mapalaking marunong sa pera ang iyong mga anak. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang pagiging marunong sa pera ay mahalaga, kaya naman habang bata pa ang iyong anak, importanteng matutunan niya ang konsepto ng pag-iipon at pagiging masinop sa pera. Pero paano nga ba ito? Ayon sa Ramsey Solutions, simulang hasain ang iyong chikiting sa pamamagitan ng pag-iipon sa alkansya. Makatutulong din kung ipaiintindi mo sa kanya ang halaga ng mga bagay. Halimbawa na lamang yung presyo ng kanyang mga laruan o kaya naman ay ang paborito niyang snacks. Payo pa rito, simulan ang pagbibigay ng pera sa paraan ng commission at hindi allowance. Ibig sabihin, pwede mo muna silang bigyang ng gawain bago niya makuha ang naturang reward. Maliban pa riyan, ituro rin sa kanila na iwasan ang bigla-biglang pagbili ng mga bagay na hindi pinag-iisipan. Bigyan sila ng responsibilidad gaya ng mga junior o kiddie savings bank account o kaya naman ay turuan sa paggawa ng budget. At syempre, huwag kalimutang magpakita ng good money habits para magsilbing good example.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. May nagbago. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. If I get impeached, then that is my end. Ang oras natin ngayon ay ganap ng 9 na minuto makalipas ang alas 11. Iba na talaga ang panahon ngayon, lalo na kapag kalusugan ang pinag-uusapan. Dapat talaga galing sa totoong eksperto. In short, totoong doktor. Makinig, manood at i-follow na ang DZRH, ang galing mo Dok, kasama si Dr. Ruby Roses. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Totoo namang maraming namamatay sa maling akala, kaya dapat sure ka sa alam mo sa DZRH, ang galing mo Dok. Magandang umaga sa ating mga viewers at listeners. Ito po ulit si Dr. Ruby Roses. Makakasama niyo po ako sa isang oras na talakayan tungkol sa usapin o programang pangkalusugan. Ang buwan ho ng Hulyo ay Nutrition Month. Pag-uusapan ho natin kung paano kumain ng masustansya nang hindi gumagastos ng malaki o sumusunod sa komplikadong diet. Makakasama ho natin ngayon si Miss Mary Clarice ni Macy Lopez. Isa ho siyang registered nutritionist and dietitian. Good morning, Miss Macy. Hello po, magandang umaga po. Ayan, maraming salamat no at pinaunlakan mo na naman kami dito sa ating programa. Nauna sa lahat no, bakit kailangan i-celebrate itong Nutrition Month? Yes po, actually po yung Nutrition Month po is taon-taon po nating nationwide campaign. So na-celebrate po natin ito tuwing buwan po ng July para ipaalala po sa lahat na kung gaano po kahalaga ang tamang nutrisyon. Hindi lang po ang Nutrition Month is tungkol sa pagkain po, kundi tungkol din po siya in overall health, pati po paglaki ng mga bata, pag-iwas po sa sakit, at pag-improve po ng overall na quality po ng life. Kasi kapag healthy po ang isang tao, mas nagiging productive po tayo sa school, sa trabaho, at sa everyday life po natin. I understand, di ba,
tuwing sineselebrate ito Nutrition Month, nagkakaroon ng iba-ibang theme o tema. For this year, ano ho ba yung tema natin at ano ba ang mensahe ng temang ito sa ating mga Pilipino? Yes po. So this year po, ang theme po natin ay Sapipan Sama-sama sa Nutrisyong Sapat para sa Lahat. Tapos may sub-theme po ito na nagpo-focus na nutrition at kalikasan ating pangalagaan. So it reminds us po nitong tema na ito na ang nutrition po ay connected po sa environment at food security po ng Pilipinas po. So ang PIPAN naman po, ito po yung Philippine Plan of Action for Nutrition po natin. Ito po ang roadmap ng bansa para labanan po ang malnutrition po. Base doon, no, sa tingin ninyo, di ba sinabi, labanan ang malnutrition. Is this still the number one problem when you talk of nutrition? Yes, Doc. No? So, sa Pilipinas, currently, mataas pa rin po ang malnutrition po natin. So, ang malnutrition naman, Doc, hindi lang siya dahil sa sobrang pagkapayat po ng bata o yung pagiging undernourished. Bagkus, included din po yung pagiging overweight, which is currently the trend din po sa Pilipinas because of a lot of developments po ng mga access sa food. So, talagang malnutrition pa rin po ang pinaka-focus po ng ating nutrition month po. Okay, icebreaker lang tayo. Kung sa inyo, no, tatanungin, kung meron kang kailangang i-change na isang eating habit sa isang Pilipino, ano kaya yon? Siguro, Doc, ang pinaka-habit po na kailangan natin baguhin is yung mindset po na marami pong bawal na sa regular po na diet, yung lagi po nating pinopromote po, no, para makakuha tayo ng healthy and pa po natin na mas maraming variety po ng food ang kainin or food group po. Kasi ngayon po, sa sobrang daming disinformation online, marami pong haka-haka na maraming bawal or hindi magandang pagkain para sa katawan. Pero actually, mas kailangan po natin ito. So, kailangan natin i-break yung habit na yon na iniisip natin na mas maraming pagkain ng hindi maganda kaysa sa mga pagkain na magno-nourish pa po ng katawan natin. Mas marami ang pagkain hindi maganda kaysa sa pagkain mas nutritious, ika nga. Yes, opo, karamihan ng tao, yun po ang nasa isip, no, na kapag kumain ka ng ganito, masama sa katawan. Pag kumain ka ng maraming ganito, tataba ka. Pero actually, mas ang pagkain po kapag may knowledge po tayo kung ano yung dapat na kinakain natin, mas nagpo-provide pa po siya ng lahat ng nutrients na kailangan po natin. Bakit kaya sa tingin nyo, ma'am, mahirap para sa isang tao ang kumain ng healthy? Una sa lahat, Doc, yung access, karamihan po sinasabi is mahirap po hanapin. Pero ang mga healthy foods po natin, no, actually madali siyang hanapin kasi mabilis-mabili sa mga palengke, talipapa, o yung mga homegrown po natin. And then at the same time din po, yung busy na schedule ng mga tao, karamihan ngayon laging on the go. So nakakalimutan na natin or hindi na natin napaglalaanan ng oras yung pag-prepare ng pagkain at home. So karamihan or kadalasan po, fast food po yung nagiging po natin, regular food consumption. Okay, fast food. Hindi ko alam kung dahil mas mura ito o mas accessible o mas mabilis lang talagang mabili. Kasi di ba yes, may konsepto minsan ang mga tao na parang pag healthy food, mahal. Yes, tama po. Pero of course, hindi totoo 'yon. Opo, actually po, no, kaya po natin isa sa focus ng Nutrition Month ngayon, kung mapapansin po natin, nutrition tsaka kalikasan po yung kino-combine po natin. Kasi ang ini-encourage po nito simple lang, kung healthy po kasi yung environment po natin, mas healthy rin po yung pagkain natin. Hindi po tayo magkakaroon ng food insecurity or yung parang scarcity po sa mga pagkain. Tayo po ay agricultural land. So kung pagyayamanin po natin yung environment po natin, i-empower po natin yung mga magsasaka, mangingisda, mas magiging madali po at mura yung bilihin po. And yun po yung kailangan natin, whole foods, galing po sa fresh po ng mga pagkain. Okay, so talagang in-incorporate natin ang kalikasan, ika nga, no? At nutrition, na both of course is kailangan pangalagaan. Now, in relation to that,
Ano ho ba ang mga nakikita nating challenges on climate change at ano yung mga pagbabago na pwedeng makaapekto sa kalidad ng pagkain? Dahil po kasi, Dok, sa matinding init, no, tapos madalas bumabagyo, yung parang hindi po natin predicted yung mga nagiging weather po sa Pilipinas, pati po yung pagbaha, naapektuhan po yung ating agricultural sector, so bumababa po yung ani. Tapos tumataas po yung presyo ng pagkain. So minsan, mas nagiging limitado po yung supply ng gulay, prutas, at iba pang mga nutritious po na pagkain. So kaya po, malaki talaga yung effect ng climate change. Kapag nagkakaroon ng weather changes na unexpected, dun po nagkakaroon ng problema po sa sa agrikultura din po natin. Talagang ika nga domino effect. Kaya talagang kailangan natin pangalagaan ang ating kalikasan kasi hindi nga lang ito ang epekto nito hindi lang maliit, kundi talagang malawakan. Okay, magbabalik po tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Kia ora, my name is Tyron Victa and I'm an operating theatre nurse here in Christchurch, New Zealand. The main thing that really moves me day by day is to be able to impact lives. Of course, it's the hand of the Lord. He uses MX3 to be able to do those things. I attribute it to, of course, the antioxidant factors of MX3. And of course, healthy diet and just keeping fit. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Wow, ang saya! Isang barangay na labada, puro mancha pa! Goodbye, pahinga! Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay! Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw. DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programa, Ang Galing Mo, Dok. Pagbati lang ho, nagpapabati to Merlinda Bulencia, Renato si Enro de Presa, Romel Pacle Kaya, Miguel Falier, Villa, Jerry Angustia, James Ryan Paloma, Gina Angustia, Christopher Ayam Valencia, Alde Santos, Chris Malubay, Krisa Malubay, Anthony Abrenica, Jomel Nicolas, and Ana Cruz and Jovelyn Arias. Good morning and thank you for always watching. Ang Galing Mo, Dok. Okay, Ma'am Mace, tuloy natin ang talakayan. Pag-usapan naman natin itong mga usong diet. Pero bago pala yon, pag-usapan muna natin yung healthy eating muna bago yung usong diet. Okay, pag sinabi namang balanced diet, ano ho bang ibig sabihin nito? Pag sinabi pong balance yung diet po natin, yung kinakain po natin, ibig sabihin po kompleto po siya nung lahat po ng macronutrients na kinakailangan natin sa katawan, yung carbohydrates, protein, or fat. At the same time, pinakamadaling tandaan, go, grow, and glow foods po. Kapag kompleto po ito sa kinakain natin, most days of the week, ibig sabihin po, balance po yung kinakain natin. And of course, kailangan po na nasusunod natin yung tamang portioning. Half po ng plato, either gulay or prutas, 1/4 po carbohydrates or staple foods, kanin, tinapay, noodles, or other staples po. And then 1/4 din po is protein sources, pwedeng isda, chicken, or karne. Okay. Nabanggit nyo macronutrients. Okay, para ho sa kaalaman ng ating mga nakikinig, ano ho ba itong mga macronutrients? Opo, so pag sinabing macronutrients, ito po yung hindi dapat mawala sa kinakain po natin. Ibig sabihin, yung katawan po natin, most of the function po ng mga organ system natin nagre-rely dito sa mga nutrients na ito, which is carbohydrates para sa energy po ng katawan natin, para gumalaw po tayo, makakilos po tayo. And then protein naman po para sa ating muscles, no, para sa repair, and para hindi po tayo mamayat ng sobra-sobra. And then fat naman po, of course, kailangan din po natin as a third source ng energy po natin. And also for other hormones and other systems po ng katawan. So ibig sabihin, dapat po alinman dito sa tatlong ito, hindi po natin tatanggalin, no? Kahit po nagbabawas tayo ng pagkain. Ayan, okay. So ito yung pinggang Pinoy? Tama po. So nasa yung pinggang Pinoy po, kompleto po siya nitong tatlong macronutrients po na ito. So para mas madali, ang pinggang Pinoy po kasi ginawa siya para mas madali po nating ma-picture out ano ba yung itsura ng tamang plato. So, madali po kasing sabihin, kailangan natin ng carbohydrates, protein, and fat. Pero paano po ba yung itsura niya sa plato? So, yun po, pinggang Pinoy po yung pinaka-guide po natin as Filipinos. Ayan, kasi di ba minsan parang, yung mga tao di ba parang, ay, ayokong kumain na masyadong maraming carbohydrates. Ay siguro tanggalan ko o bawasan ko yung kanin. Okay, tama ho ba itong ginagawa nila na kailangan tanggalin or ang carbohydrates or kanin? Or if ever, ano ba talaga yung pinakatamang proportion nung carbohydrates at kanin? Kasi like an equivalent of your rice, for example, it can be bread, right? So when you talk of yung carbohydrates. So pag carbohydrates po, ina-encourage po natin na huwag po totally tanggalin. So hindi po necessarily masama ang carbohydrates. Contrary po sa
mga nababasa po natin online na nakakataba po ang carbohydrates. Actually, kailangan po natin siya as a main source of fuel or energy natin to keep going. Nagiging masama lang po siya kapag labis-labis. Ibig sabihin po, halimbawa po, ang ating physical activity, majority po ay sedentary, nakaupo. Pero ang kain po natin is parang pangtrabaho po na nag-exert ng effort. Yun po ang sobra. So dapat si input po, yung kinakain natin, equivalent lang sa inaano natin, ine-exert na effort. So ang servings po natin, let's say po 1 serving is half cup na po ng kanin, katumbas na po nito yung 2 or 3 perasong pandesal. So pwede po nating alternatibo yun kung ayaw nating magkanin. Pwede rin naman po para mas mabilis po tayo mabusog, yung mas mataas po na fiber. Halimbawa po yung mga brown rice, red rice, o kaya pwede naman po mais, o kaya naman po kamote at kamoteng kahoy, pwede po silang alternatibo. So, pero in short po, 1 serving pa rin naman po ang ating standard, no? 1/2 cup to 1 cup po kada meal. Pero nagbabago po ito, syempre, depende pa rin po sa tao. Kapag ang tao po ay lalaki po, mas mataas yung energy requirement compared sa babae. Ayan, nabanggit nyo rin nilang yung rice variety. Yung tatlo, yung white rice, brown rice, and red rice. Ano ba pinagkakaiba nitong tatlo? So yung white rice po kasi, pinaka na-process na po siya, o ibig sabihin nagiling na po. So karamihan po nung kanyang, yung husk po, nung natanggal na totally. So wala na siya halos fiber. Pero yung ating mga brown rice and red rice, sila po ay partially milled. So hindi pa po sila yung nagiling ng buong-buong, wala na po talagang fiber. So, kung fiber content, mas mataas po yung ating mga brown rice at red rice dahil hindi pa sila well-milled. Pero sa nutrient value naman po, almost the same lang. Mas maganda lang talaga ang nutritive value ng ating mga brown rice at red rice kasi hindi po sila magkukos agad na mas madagal rather yung kabusugan po natin. So yung satiety, mas long-lasting. Kapag white rice, mabilis po natin ma-absorb. So, mabilis tayong hindi mabusog. So, gutom agad. Okay, gutom agad. Pamilyar. Okay. Now, so, ibig sabihin, hindi naman talaga dapat katakutan ng kanin. Tamang proportion lang. At ika nga, although mas mahal ng konti, itong brown rice at red rice is mas maganda dahil nga, mas kontrolado at mas mas busog agad. Okay. Now, yung regarding skipping of meals naman, kasi di ba yung iba nag-skip ng meals para pumayat, is that healthy? Actually po, hindi rin healthy ang pag-skip po ng meals. So, ang reason for that po kasi, especially kapag almusal po ang in-skip natin, no? So, sa tagal po nating natulog, naka-fasting po yung katawan natin. So, supposedly, dapat magre-replenish po tayo ng energy mula sa pagkain. So, kapag nag-skip po tayo, nalipasan po tayo ng ilang oras, ang mangyayari or tendency is mag-overeat po tayo. So, dodoble. Imbis na 1 serving po yung kain natin, mas dumadami pa po lalo. So, kaya po pag nag-skip tayo ng kain, dahil nagutom tayo, mas prone po tayo sa binge eating or overeating po eventually. So, hindi nga rin naman talaga healthy kung bigla ka magbi-binge eat. Okay. Now, so, kanina pinag-usapan natin yung kulang or mag-skip. Now, ano naman ang mas maganda? Kulang o sobra sa pagkain? Wala pong maganda kung kulang kasi ibig sabihin kulang tayo sa sustansya. Kapag sobra naman, hindi rin po maganda sa katawan natin. So, dapat lagi po tayong nasa sakto lang. Kaya lagi natin sinasabi, dapat balance lang po. Hindi labis sa kahit anong uri ng pagkain, pero hindi rin po kulang sa kahit anong uri ng pagkain. In that way po, yung katawan po natin, nakukuha lang niya yung enough nutrients na kailangan po niya to be healthy din po and functioning. So, nakakasama pareho. Yung kulang at sobra sa pagkain. Now, what about cravings? Kasi di ba minsan, alam mo yun, lalo na sa babae. And it usually coincides doon sa pag-menstruation ka or whatever na parang may gusto kong kainin. So, paano makokontrol ang cravings? So yung cravings po, not necessarily bad siya pag nag-crave tayo. So meron tayong iba't ibang hunger cues. Pwede po kasing dahil sa
ating monthly period, pwede pong nagki-crave kayo. And that's a natural cycle po talaga, lalo na sa babae. So okay lang naman po sometimes mag-give in sa cravings, pero kokontrolin po natin gaano karami. So for example, kung gusto mo lang naman makatikim ng matamis, so okay lang naman po kahit small amount of chocolate or small amount of pastry, as long as masatisfy yung craving. Nagiging masama siya sa katawan natin kapag yung cravings natin sobrang dami at sobrang dalas. Ibig sabihin, everyday nagki-crave, no? Araw-araw merong cravings na matamis. So yun po siya nagiging unhealthy. Pero kung from time to time lang siya, once or twice in a month, once or twice in a week, okay lang naman po yun. And dapat, from time to time, let ourselves naman din po enjoy yung mga pagkain na gusto nating matikman. Kumbaga may cheat day. Yes, opo. Okay. Now, pag-usapan naman natin nutrisyon sa bawat edad. Okay, of course, iba-iba ang pangangailangan ng katawan natin. Depende ito sa edad at stage ng buhay. So, tingnan natin kung ano yung mga dapat tandaan. Okay, para sa mga bata, bakit mahalaga ang almusal? So sa mga bata po, very important na may almusal bago pumasok para hindi po sila nangihina sa school at mas madali po silang makapag-participate sa mga school activities. So gaya po nung nabanggit ko kanina, ang almusal po yung magiging source of energy ng bata to keep functioning the whole day. So without po kasi almusal, may mga studies po na nagsasabi na ang bata na madalas nagsiskip po ng almusal ay poor yung performance sa school. So para po sa magandang functioning ng kanilang brain and ng kanilang physical na katawan, kailangan po talaga may almusal po. Okay. Now, syempre, pasukan. Binabaunan natin yung mga, of course, yung mga bata, no? Ano ang magandang baon para sa school? For school po, no, for snacks po ng bata, something po na nakakabusog pero at the same time hindi sobrang tamis. So dito po tayo nagkaka-problem. Ang dami po kasing sources ng mga biscuit, ng mga cookies na sobrang taas sa sugar. Pero ito pong mga to, pag nakapili po tayo ng other options, at the same time nakakabusog po, actually makakatulong pa po siya sa bata para hindi din po maging pag sobrang tamis po kasi nagkukos ng overweight and obesity at the younger age pa lang po, no? And then pagdating naman po sa mga lunch meals ng bata, regular pa rin po na ulam. Pwede po natin pabaunan ng protein galing sa chicken, pwede pong galing sa isda or karne. And then kung kaya pong magdagdag kahit kakaunti pong gulay, mas okay po. And then rice para meron po silang source of energy. And so napakagandang tips yan ha, kung anong dapat ipagbaon sa ating mga school children. Okay, baunin. Basta may baon. Magbabalik ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Ang oras natin ngayon ay 35 minutos na nakalipas ang alas 11. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafagton, amoy nakaka-joyful! Amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Ang galing-galing mo. Smart
Dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya, wow, white cookies. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Fecon. Galalala Fecon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Rich TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! Ayan, at nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Okay, bago yon para sa question of the day. May epekto ba ang climate change sa kalidad ng pagkain? Tama o mali? Again, ang question of the day, may epekto ba ang climate change sa kalidad ng pagkain? Tama o mali? Isulat lang ho ang sagot sa Facebook Live natin. I-share ho, i-like at i-share ang page. At tatawag ho tayo ng 5 who's gonna win, no, in this question of the day na promo. Hintay lang ho ang tawag or text galing sa DZRH News Center para malaman kung paano ho makiklaim ang inyong premyo. Okay, Doc. Mamis, tuloy ho ulit tayo. Kanina pinag-usapan natin yung tungkol sa mga school-age children, no, para sa mga bata. Pag-usapan naman ho natin ngayon ang mga teenagers. Bakit kaya mahilig sa junk food at matatamis ang mga teenagers? Commonly po kasi sa age po nito, no, ng mga teens is talagang mataas yung cravings po nila sa pagkain. So ibig sabihin, kung ano po yung mga mas accessible sa kanila, mabilis nilang mabili, yun yung mas preferred nilang kainin. Kaya po nagkakaroon ng surge po sa pagbili ng matatamis na mga inumin, matatamis po na pagkain, or even po yung mga junk food. Kasi ito po yung madalas nilang makita na mabilis nilang on the go school, papunta sa school, at hindi naman po nila may isip agad yung mga healthy na pagkain sa ganitong edad. Okay, in relation to that, paano naman kaya natin sila mahihikayat na kumain ng gulay? Kasi most ng teenagers ayaw nila di ba? Tama po. Actually po karamihan sa teenager ay medyo picky po pagdating sa gulay or sa prutas. Pero kung sa household po, sa bahay po natin, nakikita po tayo, adults na kumakain po ng gulay at prutas, may encourage din po sila eventually na kumain din. And in that way, hindi po siya masyadong pushy na pinipilit po natin nga kumain ka. Pero nagiging parang ehemplo po, no? Parang nagiging role model na ito, parents ko kumakain silang gulay, kumakain silang prutas, and eventually ma-adapt din po nila.
And at the same time, I think po, social media talaga plays a big encourage mga teenagers since mas madalas po sila nagsuscroll. Kung mas kami po ang information about proper nutrition and diet po, mas madali po nilang ma-access yung mga ganitong information and mas matututo po sila. Ngayon, di ba meron parang mga snacks na parang dehydrated na mga, what do you call this, gulay at prutas, right? Opo. So, is that healthy? Actually po, as long as hindi po siya high in sodium or yung masyadong maalat, okay po siya. Meron po kasi mga brand na ganito na talagang plain po sila, dinihydrate para magmukhang cheap po. Which is okay po. Actually, maganda siyang alternative para at the same time nakakakain pa rin po ng gulay yung mga kabataan or even adults po. The thing is, sometimes po may mga added flavoring or salt pa or sodium na dinadagdag, doon po siya nagiging unhealthy. Kasi mas magiging maalat yung sodium consumption naman natin, tumataas po. Speaking of adults, syempre itong mga adults ang medyo sobrang busy kasi syempre ito yung mga working age group. Paano kaya makakakain ng healthy naman ng isang adult? Yes po, I think po, pag sa adult po, importante kasi na majority dapat ng kinakain natin is home cooked. Pero dahil busy po, no, madalas kulang sa oras. So maganda po, pwede po natin maglaan po tayo ng ilang oras. Halimbawa, linggo po, pwede po tayo mag-meal prep para at least the whole week meron ka na pong pwedeng baunin or kainin. At the same time, pwede rin po tayong mag-patronize ng mga karinderya. Actually, they have a variety of vegetable dishes, mga protein sources. Pwede din po yun. So magandang alternatibo siya sa home-cooked meals kung hindi natin maluto. At the same time po, try po nating iwasan yung mga labis na matatamis, maalat at matataba, especially for adults, para hindi po tayo mag-develop ng mga non-communicable diseases or yung mga lifestyle-related na sakit. Okay, sa taas ng bilihin, minsan hindi na kumakain itong mga, of course, mga nagtatrabaho sa opisina o kung saan man, di ba, nagbabaon na lang. Ano kayang healthy food ang pwede o mabilis dalhin sa opisina? Opo, for snacks din po, pwede din po ang mga adults sa mga biscuit na hindi highly flavored. Yung mga crackers po na plain lang na biscuit. Pwede rin po tayong magbaon ng prutas. So madali pong baunin ang mansanas, saging, okay din po yun. Or kahit boiled po na saba, pwede din pong merienda. No? Sa pagkain naman po, halimbawa tanghalian po, pwede pong magbaon ng kung ano na yung naulam kinagabihan. Kung meron pong leftover or tira, pwede pong baunin yun, initin ulit. Pwedeng isda, pwedeng lutong ulam na may gulay na po at kanin. So, at the same time, nakakatipid po tayo and nababawasan din po yung wastage ng mga niluto natin on a day prior po. Okay, para sa mga senior citizens naman, ano kayang mga nutrients no, ang mas kailangan nila habang tumatanda? Of course, ito makukuha nila through diet. Opo. So sa mga senior citizen po, no, very important po na may adequate protein intake pa rin po kasi mas common po sa matatanda yung wasting or yung pagpayat na po na labis-labis. So nagiging skinny po yung ating mga elders. So kailangan importante po, meron pa rin pong source ng protein, pwedeng galing sa isda, chicken, or karne. And then calcium po para masuportahan po ang kanilang mga buto. Pwede pong galing sa gatas or other dairy products or mga cheese. And then fiber po, kasi karamihan din po sa kanila nahihirapan na po sa bowel movement. So importante din po ito. And hydration. Very important lang din po pala to note, pag senior, dapat po laging bite size or mas madali po nilang manguya dahil may mga problema na po sa ngipin or sa pagnguya po. Ayan. Okay, nabanggit nyo rin lang kanina yung calcium, ano? Puntahan naman natin itong mga kababaihan, especially yung mga menopausal. Ano ba yung mga dapat baguhin sa nutrisyon ng isang menopausal? For the diet po, actually, majority wala masyadong changes. Same pa rin po. Although, kailangan pa rin po natin i-focus sa mga nutrients po na kinakailangan. For example po, iron po, to support pa rin yung katawan ng babae, magnesium and also zinc po. So very important yung combination na ito dahil during menopausal po maraming mga signs and symptoms na nafe-feel yung kumbaga parang feeling laging may sakit, no? So dapat po kailangan matulungan natin yung immune system natin na palakasin pa po para
ma-pacify din po yung mga nafe-feel po na side effect, ay parang sign and symptoms po. Okay, yan. At of course, since very prone na to sila sa osteoporosis, anong idadagdag natin, Ma'am Miss? Calcium pa rin po. And sa ganitong edad po, no, hirap na po kasi yung absorption ng calcium. So talaga nare-recommend natin na combination ng calcium plus vitamin D para mas madali pong ma-absorb ng katawan po. Ayan. So para sa mga menopausal, calcium plus vitamin D. Okay, pag-usapan naman natin mga usong diet. Marami tayong naririnig, di ba? Keto diet, intermittent fasting, low carb, Mediterranean diet, plant-based diet. Dun sa mga usong diet, alin naman dito ang may mga sapat na scientific evidence? Actually po, no, karamihan ng nauusong diet ngayon ay wala pa talaga siyang mga extensive na researches. So kumbaga, merong mga studies po, pero ano po siya, parang based sa experiences ng mga nakagamit ng diet. Pero ang pinaka-ano po natin dyan, at the same time, ang pinaka-lesser evil, kumbaga, pwede naman po yung low carbohydrate na diet, provided na hindi po talaga siya totally tatanggalin. So pag sinabi low, babawasan lang, hindi naman siya tatanggalin. Yun po kasi nagiging problem sa mga nagpa-follow ng diet. For example, may guidelines po yung diet, pero nagiging extreme. So ibig sabihin, sinabi lang low or lessen po, pero nagiging wala na, zero carbohydrate. So kaya siya nagiging masama for our body. Although si keto diet po, matagal na siyang type of diet, pero hindi talaga natin siya ginagamit for weight loss. Ang pinaka-purpose po na is for those na may mga seizures po or may mga epilepsy. So dun po talaga siya medically ginagamit in the hospitals. Pero nowadays, may mga development. Ang ano lang po natin, hindi talaga siya sustainable. Kasi one, expensive po ang mga fat. Pangalawa, pwede pa po kasi tayo magkaroon ng risk na mag-develop ng heart diseases and even kidney problems. Ayan. Paano naman dun sa mga sumusubok sa intermittent fasting? Pwede ba to sa lahat? So, ang intermittent fasting naman po, pwede po siya provided wala kang any medical condition. No? So, as a regular healthy adult, pwede kang mag-try, mag-follow. For example, wala ka namang diabetes. So, yung iba kasi with diabetes, ginagamit nila to lower talaga yung blood sugar. However po kasi, magkakaroon po tayo ng risk na sobrang bumaba yung sugar mo sa katawan, and that's very dangerous po sa mga taong may diabetes. O kaya naman, sa mga may stomach na problems, yung mga may gastritis, hyperacidity, instead na nagkakaroon po tayo ng regular pattern of eating, dahil may window hours lang po ang intermittent, pwede pa pong mag-cause na mas lalong sumakit yung ating sikmura. For the regular adults na walang sakit, temporarily, we can try to practice intermittent fasting, provided na after several weeks, you will transition pa din to a regular diet. So, hindi siya magandang long-term na diet. Oo nga. So, hindi talaga, kumbaga, itong mga diet, although effective sa iba, napatunayan nila sa personal experience man nila o kung nino man, mas maigi pa rin magpatingin at magkonsulta kasi hindi applicable yung isang klase ng pagdadayet sa lahat ng tao. Merong mas ligtas, meron namang medyo mas delikado sa isang tao. Okay, magbabalik po ulit tayo pagkaraan lang ng maiksing paalala. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Luzon, Visayas at Mindanao. Isang oras na balita at talakayan ngayong araw hunang At ito linggo. ang programang Maynila, ito ang Pilipinas. Samahan po ninyo hanggang alas 9 ng umaga sa Isyong Pambayan. Giselle Rico Ako naman si Edniel Paruso. Maraming salamat and of course sa mga sumama sa atin. Luzon, Visayas at Mindanao, programang Ang Galing Mo Daw. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Muli ako po, si Arnie. Ito ay bunsod ng nais
Samantalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. RH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Ang galing mo, Dok! At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Galing Mo, Doc. Kasama niyo pa rin po ako, Dr. Ruby Roses, para po pag-usapan nitong Nutrition Month. Okay, at kasama pa rin po natin si Miss Macy, ang ating hung eksperto. Pero bago ho doon, i-greet ko lang ho, and congratulations sa General Puji Piñones. 2-star general na ho siya ngayon. Congratulations again. Okay, now, nutrition myths naman tayo. Okay, true or false lang ho to, Ma'am Macy. Bawal kumain ng prutas sa gabi. False po. Ay, okay. Mas healthy ang brown sugar kaysa white sugar. True. Partly true, partly false. Okay, Depende po sa stage. Sa dami. Oh yeah, stage. Okay, mas healthy ang honey kaysa asukal. False po. Pareho lang sila mataas sa glucose. Nakaka-dehydrate ang kape. True po. Okay, in relation naman to sa isang, of course, isang viewer natin. Tanong na rin naman niya to, no? Delikado ba ang MSG or Vetsin? Actually po, hindi siya delikado. Contrary po sa nakagisnan po natin, ang MSG po or Vetsin ay may mas lower sodium content po than the regular na table salt. So, nagiging masama lang siya kasi na-picture out na siya before no na kapag may MSG or Vetsin po mas masama. Actually, kung pipili po tayo ng pampalasa, mas onti pa po yung magagamit nating MSG or Vetsin kasi onti lang malasa na. Unlike pag asin, sobrang dami mo nang nilagay, hindi mo pa rin siya natitimpla, kaya napaparami yung sodium content. So, pero yun po, hindi siya masama, lesser pa po ang sodium ng MSG. Ayun. Okay, so yan, myth talaga yan. Now, bawal ang itlog sa taong may mataas na cholesterol. False po. Okay. So, again, depende sa consumption. Hindi healthy ang frozen na vegetables. False din po. False. Okay, ito naman sa mga nagpapapayat, di ba nauuso itong mga lemon water? Nakakapayat ba ang lemon water? False po. Hindi po. Okay. Now, speaking of water, no? Gaano ba karaming tubig ang dapat inumin ng bawat araw? Opo. Sa adults po, no, before, ang standards natin is 8 glasses. Pero ngayon po, meron ng mga bagong studies po na 8 to 10 at least po na glasses. So, parang 2.5 liters po to 3 liters po yun the whole day. Pero ayun po, staggered naman po yung pag-inom. Hindi siya sa isang upuan na pag-inom. The whole day naman na po yun. Para hindi po tayo ma-dehydrate. O, nakakalunod naman ang pakiramdam. Yun nga, magpapa-ultrasound ka lang, di ba? Yung paiinumin ka ng, okay, inom ka ng 1 litro para Okay. Now, since pag-usapan ka na yung sodium content nung ating Vetsin, so na-discuss nyo na yung na hindi maganda ang sodium o yung alat. Pag-usapan naman natin yung asukal. So, the sweet. Gaano karaming asukal naman ang ligtas kainin? Actually po, napakababa nung sugar content na kailangan natin the whole day. So, dapat po hindi po siya tataas talaga roughly ng 6 teaspoons po the whole day. Kasama na po yun yung
sa inumin, kasama na po dun yung sa pagkain, sa pagtimpla po ng kinakain natin. 6 teaspoons lang po dapat, so about 25 grams po yun sa maghapon. Konti lang para sa malakas kumain ng tsokolate at candy. Panawagan to sa staff ko na inuubos yung candy sa clinic. Okay. Now, yung mga artificial sweeteners naman. Opo, artificial sweeteners, okay po siyang alternatibo. Lalo-lalo na po sa mga nagbabawas po talaga ng sugar intake. So, okay lang naman po. Pwede rin po yung ating natural po na sweetener, which is stevia. Okay din po siya. Pero of course, kapag sobra-sobra, dapat isang pakete lang po yun, no, kada gamit. So, yung iba naman po kasi 2 or 3 pakete kasi mas mababa daw yung tamis. So, kaya siya nagiging excessive din. Pero okay po siyang alternatibo, especially po kung mayroon po tayong mataas na blood sugar po, mas maganda po siyang alternative than the regular na table sugar po. Okay. Now, dun sa ibang mga tao, di ba minsan, mahal ang bilihin. Kunyari, 300 pesos lang ang budget ng isang pamilya. Kasi sabihin na natin, yung isa sa lang sa kanila, ang tatrabaho minimum wage, syempre gagastos pa ng iba. Okay, kung 300 pesos lang ang meron ng isang pamilya, kasya ba to para makagawa ng isang meal na kumpleto? Yes po, actually possible naman po kahit 300 pesos lang po. For example po, let's say 4 or 5 kayo sa pamilya, tapos 300 lang po yung budget sa isang meal. Pwede po kayong magluto nung kayang ma-extend. For example po, munggo. Magkano lang naman po ang isang supot po ng munggo? Pwede po kayong magdagdag ng dahon ng ampalaya o kaya alternatibo, pwede pong kangkong. Pwede po kayong magdagdag ng kaunting karne. Hindi po kailangan na napakarami ng karne sa munggo. So, pwede rin po yung isda na halimbawa may trito pa po kayong tira from the previous meal po. Pwede nyo pong gamitin yung pansahog sa munggo. And then, at the same time, complete na siya. May protein na po siya, may vegetable na po siya dun sa dahon po ng ampalaya or ng kangkong. Tapos kanin, carbohydrates. So, complete pa rin po siya. Talagang kailangan lang po natin maging resourceful. And ang lagi ko pong reminder, Doc, yung mga common na Filipino dishes na hindi sobrang special, sila pa po yung pinaka-affordable and mas healthy po. Ayan, hindi, basta kailangan matuto lang pumili. At siyempre, mas mura kung bumili sa palengke. Mas presko pa. Opo. Okay, now, dun naman sa mga taong, hindi ko nami-meet yung mga diet. So, magte-take na ako ng multivitamins. Tama ba yon? Kung talagang meron po tayong insufficiency ng pagkain ng nutrients, no, pwede po tayong magdagdag as supplements, pero we do not really recommend na magre-rely tayo dito sa mga vitamins and supplements. Dapat po ang majority pa rin ng sustansya na nakukuha natin galing sa kinakain po natin kasi mas madali po siyang ma-absorb sa katawan. And of course, hindi ka na kailangan gumastos ng additional na supplements, no, magbabayad ka pa or bibili ka pa. Pero kung tingin natin talagang kulang, pwede naman po. Dapat may guidance pa rin po ng ating doktor para kung ano yung pinaka-specific na nutrient na kakailanganin natin. Okay, so hindi pwedeng pang-replace ang multivitamins dahil ayaw nyo lang kumain. Sabi nga ni Miss Macy, kailangan pa rin tayong magpatingin sa isang eksperto at isang doktor. At kung meron ho kayong katanungan naman tungkol sa nutrition or diet, pwede nyo i-consulta si Miss Macy. Kaya may last mensahe ho ba kayo sa ating mga nakikinig at manonood? Yes po. So, sana po sa ating mga nanonood po at nakikinig, ngayong Nutrition Month po, sana tandaan po natin na ang bawat healthy choice po natin, kahit small choices po ito, malaking investment po siya sa ating kalusugan in the long run po hanggang pagtanda po natin. Ayan. Okay, Ma'am Miss, kung sakali may katanungan sila, saan ka naman nila makukontakt? Yes po. Pag may mga questions po kayo, active po tayo sa social media. Sa Facebook po, Macy Lopez RNB. Sa TikTok, Threads, and also sa Instagram, Macy the Dietitian po. Okay, maraming salamat. Of course, it's a Sunday and thank you always, no? Kasi palagi ka namin naiimbitahan. Pagkailangan namin, of course, ang inyong expertise, especially on nutrition and diet. Thank you, Ma'am Mace.
At para ho naman sa mga nanalo dito sa ating question of the day, may epekto ang climate change sa kalidad ng pagkain, tama o mali? Ang sagot ho ay tama. Congratulations to Krisa Malubay, Carlene Duran Langit, Ana Cruz, Al De Santos, and Jomel Nicolas. Again, congratulations to Krisa Malubay, Carlene Duran Langit, Ana Cruz, Al De Santos, and Jomel Nicolas. Nanalo ho kayo ng 500 pesos in GCash. Hintayin ang mensahe ng DZRH News Center via Facebook chat. Kindly open your Facebook account settings para naman humapadalhan namin kayo ng mensahe. Again, congratulations. At dito ho nagtatapos ang ating programang Ang Galing Mo, Doc. Thank you ho ulit. Maraming salamat sa patuloy ng pagsubaybay at pagtangkilik dito sa ating programa. Tandaan ho, ang kalusugan nagsisimula sa sarili. Ito ho si Dr. Ruby Roses. Antabayanan ho ang susunod nating programa. Maraming salamat. Happy Sunday, everyone. Ang